Sabi diyan, ang heavy flooding raw po dito sa Metro Manila. No? Following, heavy flooding across Metro Manila following strong monsoon rains was not solely due to volume of rainfall. So hindi daw po pwedeng masisi yung dami ng ulan na ibinuhos ng sunod-sunod na mga bagyo. Alam nyo, I agree. Bakit kanyo? Hindi naman po porke umuulan na dadagdagan ng tubig sa mundo eh. Di ba? Paikot-ikot lang yan, kaya nga cycle yan eh. Paikot-ikot lang yan, nadadagdagan yung so ibig sabihin, kahit na po maraming mga malakas ang ulan, maraming tubig ulan na bumubuhos, hindi po dapat nagiging malala ang pagbaha. Ay ngayon ho palala ng palala ang baha. Yung hindi dati binabaha na, mabilis na yung pagbaha, 'di ba? So alam natin na merong epekto ang global warming. Pero ang sinasabi nga po hindi po dapat doon lang isisi. Dapat po 'yon pinaghandaan, inaksyonan para napigilan ang epekto. Kaya nga dapat, di ba, may mga programa i-mitigate yung impact ng global warming. Ito na. That's correct. Hindi lang naman sa Pilipinas, sa Manila di ba? Pati sa ibang bahagi ng mundo. Pero focus tayo sa Pilipinas. Tayo binabaha Wala tayo natin pakialaman yung ibang mundo. Bakit? Kasi tayo may pwedeng gawin dito. Di ba? Sabi nga rito, but also the result of extensive urban development, blocked waterways, and coastal reclamation according to an expert from UP. Hindi ba merong website yung Project NOAA? Ito nga, tinignan ko nga itong location namin hindi kami basta-bastang babahain. Tulad lamang po nung panahon ng Ondoy, na yung bahang umabot sa ibaba namin ay nasa bukong-bukong o pinaka-sole ng sapatos. Yung mga kapitbahay namin, wala ka nang makikitang bubong, dagat na po sila. No? Siguro mga 30 meters to 50 meters from here, lahat po sila wala ng bubong. Lubog na sila noon gaya ng Ondoy. Ang natitira na lamang po rito, saka yung isa pang dalawa lang yung lugar ang nakita ko rin sa website. Now, like in the Commonwealth Avenue, yan, meron dyan na ilog noon. Ang problema, nabarahan yung drainage. Kaya, Diyos ko, naglanguyan halos yung mga sasakyan, pati mga motor, tumirik ng nakarang araw. Diyan naman sa Manila, binabanggit nga po nila Katotoy Talastas, sabi niya, ang Maynila, ang tubig dyan ang gagaling sa bundok ng Quezon City. Galing sa Quezon City, bundok to pababa sa kanila, sa Sampaloc area. Kaya yung lugar na yan, sabi niya, dahil taga Sampaloc siya, madami dyan ng mga estero na nagkakatubig kapag panahon ng pag-ulan. Kung kilala nyo si Katotoy Talastas, siya ho yung ama o dekano ng mga komentaristang Pilipino. No? Iglesia ni Cristo yun, taga Net 25. Si Katotoy Talastas, dating city councilor ng Manila. Kapanahunan siya ni Arturo Tolentino. Yan. Na naging vice president natin. Senador, tas naging vice president panahon ni Macoy. Ngayon, ang nangyari po sa Manila, marami dyan nung dinevelop yung lugar. Yung mga estero, tinakpan nila. Kaya may mga kalsada dyan, ang ilalim, sabi ni Papa, dahil trabaho siya dati dyan, nasa ilalim ng kalsada ang mga kanal, yung mga imbornal. Ang problema, yung pagtatanggal po ng burak, mga barado. Noong panahon ni Lacuna na ating sinuportahan, very, very seldom na nakita ko na nagkakaroon ng pagtatanggal ng mga burak dyan. Summer, dati po yung panahon ni Lacuna ni Atienza, Lim, palagi ho yan. Pag summer,
dahil estudyante ako noon, nung time ni Lim, lagi yan, tinatanggal yung mga burak dyan sa kanal, sa mga imbornal. Pero nung nakaraan, wala. Tapos, yung, tawag dito, yung reclamation area na binabanggit dito. Natuwa na nga po ako, sana nga pala tinuloy na ni PBBM na hindi na pagbigyan pa na maituloy yung reclamation area. Kaya lang, 'di ba, inaprubahan ng DENR yung reclamation po diyan sa Pasay. Oh. At meron pang nakaambang reclamation sa harapan mismo ng Baywalk. Yan. Ngayon, sabi ni Mami Peng, correct. Kaya wala akong maalala nung bata pa ako na binaha kami sa ganyang kalala. 'Di ba? Ang nangyari po kasi dito diyan sa reclamation area. So yung buhangin binubuhos, 'di ba? Doon sa may maging extension na. Yun ngang MOA extension 'yan Reclaimed area 'yan Ang problema po dito sa reclamation ngayon, yung ilog doon na tinatawag na Libertad Channel, tinututukan ko yan dati, maski nung pandemic, maski nung pag-upunan ni PBBM, na muli nilang inaprubahan hanggang sa pagbawalan kami. Nakakasama ko dyan si Neil Calmada. Hindi po hinuhukay yung, walang nangyayari ngayon na dredging dyan sa Libertad Channel. Yan. Tapos, yung mga buhangin, dyan po sa reclamation, tapos yung daanan ng tubig, dapat po malalim yung pwestong yon para yung tubig galing po ron sa may MMDA flood sa pump nila, mabilis na bumababa. Di ba? Wala pong dredging na nangyayari. Tapos yung Pasig River, very good kasi dinidredging po yan nila ng San Miguel Corporation, nila RSA, Ramon Ang. So yung doon po sa may Pasay, pag nagtamba ka ng buhangin, kuha ka lang ng buhangin ibuhos mo. Hindi ba magpo-form yan ng letter B? So kung yung pinaka-edge po na nakikita natin, hindi po yung diretsyong ganon. May paganyan yun. At yung alon, itutulak niya yung buhangin. Kaya po dyan, nangyayari, nakaganon. Ito yung tubig ilog. Pagpunta niya ng dagat, yung dagat ngayon, yung buhangin mas mataas. Kaya kapag umulan, kailangan ng matinding pagbaha para may mailabas na tubig. Kasi kumbaga, yung mangyayaring baha, ka-level Kasi yung dadabasan ng tubig, barado Ito pang kaya hindi ko sinisisi yung Dolomite. Kasi po yung Dolomite, wala pong binarahan na butas ng imbornal. Nilagyan niya ng extension na HDPE pipe papunta roon sa halos kalahating kilometro ng laot. Doon po lumalabas yung tubig. And then the rest, hanggang papunta doon sa may Manila Yacht Club, yung tatlo pa na mga butas doon, ganun din nilagyan. Ito po yung problema natin ngayon. Yung MMDA natin na nag-take over na dyan, hindi po nila tinutuloy yung proyekto ng paglilinis dahil Duterte administration yan galing. Mula nang maupo si PBBM, ang DENR hindi nagpondo. Kasi zero funding. Kaya ako nagulat ako Anong plano nyo? Bubulukin nyo to? Tapos, kung titignan nyo yan, bukas lang yung mga dyan sa sahig. Kailangan may pump yan doon para yung tubig itulak niya pag may baha. Maulan, andyan yung volume ng tubig, tapos sabayan ng high tide, kailangan po dyan may pump, yung itutulak niya yung tubig galing ng imbornal. Tapos magsasara doon. 'Di ba? Parang paikot lang, tulak. Tapos sara, tulak rito. Ganon ang ganon. Para yung tubig na high tide po galing dagat, hindi babalik. Hindi papasok doon. Nangyari, bumubulwak ang kalsada. Bakit? Nakakabalik ng malaya o nakakapasok ng malaya ang tubig dagat. So, ano mangyayari doon sa tubig ng mga imbornal?
Eh di, ipon-ipon sila dyan. Oh, yun ang naging problema dyan eh. That's correct. National yan eh. Hindi nga nila tinuloy eh. Tapos sinasabi ni Artes na meron daw nga 4 na outfall dyan ng Imbornal na binarahan. Hindi po totoo yun. Hindi yun sinaraduhan. Nilagyan niya ng HDPE pipe. Lagi lang po talagang problema dyan ngayon, pinabayaan ng MMDA yung trabaho dyan. Walang pump na hindi nga nila tinitignan kung gumagana yung existing eh. Ang sinisisi nila yung tinayo dyan na water purifier na solar powered. Kesyo yung tubig daw po galing sa sewerage system, eh hindi raw sapat yung nahihigop nun at sinasala. Hindi po lahat ng tubig eh nililinis nun. Meron pong pumupunta rin sa dagat. Yung pump magtutulak ng tubig. Yun po yung problema. Pinabayaan ng MMDA, hindi po inasikaso yan. O kahit tignan nyo yan. Kaya nga binakuran yan eh para makafocus na yung mga trabahador dyan. Kasi lagi dati napupuntahan ng mga tao. Kaya lang, pagpasok ng administrasyong bago, wala na. Napolitika na. Hindi na tinuloy kasi dahil galing kay Duterte. Sayang, utos ng Korte Suprema yan at yan ay hindi naman po para sa kapakinabangan ni Duterte. Yan ay para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino na inutos ng Korte Suprema ng 2008. Putragis, anong malay ng Korte Suprema na magkakaroon ng Duterte? Na magkakaroon ng PBBM na presidente? Anong malay nila dyan? Diba? Kulang po ng coordination ng mga LGU at mga agencies pag may projects na ginagawa kanya-kanya ang mga LGU hindi coordinated. Kaya yun nga yung problema. Actually, yung ganyan, problema yan sa mga probinsya. Pero dito sa atin kasi, meron sa Metro Manila na isang humahawak. Metro Manila Development, di ba? Itong MMDA, itong ahensya na to, na siyang nagpapabaya dyan. O, na siyang nagre-report ng maraming flood control. Sila ni DPWH na mga inutil, di ba? Yung insertion ni Chis Escudero na 142 billion ang na-veto ng presidente, 26 billion lang pala. Nakalusot ang iba na mostly, pati nakita ko po yung article, tinignan ko yung spreadsheet. Shit! Kabilang po yung lugar namin sa San Juan, Batangas. Sa itemized. Ay, nako. Sabi ko, pag makapunta ng San Juan, babaybayin ko eh. Titignan ko kung merong ginawa eh. Na para sa flood control eh. Putrix, pati yung Laia, San Juan Road. Lang yan, may ganun sila. Yung buhay ito. Oh. Diba? Kaya kinakailangan talaga dito, unahin yung doon sa reclamation area, nandyan na yan, hindi mo na pwedeng tanggalin yung buhangin, dapat doon, lagyan na ng konkretong malalaking mga bato, yung gilid po ng Libertad Channel, lagyan ng extension. O, tapos, siguraduhin na yung portion doon na daanan ng tubig galing ilog ng Libertad Channel, malalim palagi. Diba? At siguraduhin yung pump sa Pasay gumagana. Tapos, yung dyan sa may Dolomite, lagyan nyo ng pump na magtutulak ng tubig na galing Imbornal kapag panahon ng tagbagyo o lalo na pag may mga baha. Diba? Pagka nandyan na yung mag-high tide, tapos umuulan, o yung tubig ng high tide, diba? Dapat ganun. Pinababayaan po talaga ng MMDA, walang aksyon. Yung CR nga, di pinagagamit eh. Ganda-ganda eh. Pinahihirapan po nila ang mamamayang Pilipino para humadala na mamasyal dyan sa Dolomite Beach. Mabaon sa limot, mapintasan, magalit ang mga Pilipino. Pero ng taong bayan niyan, kahit sino pang demonyo nagpalagay niyan, di ba? Dapat iniingatan ng gobyerno. Diyan tayo nagkaletse-letse nung panahon
ng pagpapalit nung panahon ni McCoy, pumalit si Aquino, si Cory, pinabayaan anything about Marcos, pinabayaan. Kaya ang Pilipinas nag-deteriorate, pati yung ating depensa. Nagituloy tayong bastusin sa Southeast Asia. 'Di ba? Yan ang problema rito sa Pilipinas. Too much politics. Yung politicking na yan. Na sana po mapansin niya ni PBBM at aksyonan niya po yung ginagawa dyan ng MMDA. Oh. Diba? Sayang nung panahon ni Duterte, hindi ganyan Pagka bumaha ng konti dyan, diba? Naririnig pa namin yung pump dyan na gumagana Kasi lagi kami nagbablog dyan Pero na itong ang pagpasok nga ng sumunod na admin nagpalit ng MMDA, ala. 'Di ba? Palagay ko dapat ibalik 'yun si Abalos sa MMDA. Tanggalin 'yan si Artes Walang alam Kung hindi mambuli sila sa kalsada. Alright, so iwan na muna natin ito. Kawawang Metro Manila at ibang provinces. Yung iba namang probinsya naman kasi, ng ating Pangulo nga sa kanila, magkaroon kayo ng coordination, magkaroon kayo ng isang master plan paano ninyo i-manage yung daloy ng tubig palabas. 'Di ba? Ang gusto mangyari ng Pangulo natin, magkaroon kayo ng mga reservoir, ipunan ng tubig para pagdating ng tag-init, hindi kayo mamumroblemang kapos sa tubig inumin. Kasi kapag tag-init, yung mga may bukal, natutuyo yan. Nanunuyo yung may mga bukal. Pero kung meron kayong mga naitayong mga dam, mga reservoir, tapos yung mga residente, may mga drum sa mga rooftop na iniipon ng tubig, di ba? O sa ibaba, may iniipon na tubig. So magagamit ito habang panahon na may tag-ulan, mga pang-flush ng inidoro, pang-linis ng sasakyan, iba-ibang bagay, di ba? So, water conservation. At ang maganda pa, pag ganyan ang management, isipin mo kung buong Metro Manila, tingnan nyo mag-iipon ng ganyan. Di ba? So, yung baha dapat napunta sa mga drum ng kabahayan, walang baha. Di ba? Pag kailangan ng tubig, hindi ka nababayad sa Maynilad. Kung member ka pa ng biktima ng yung sa mga bilyar, di may tubig ka pa. 'Di ba? Hindi mo nahihintaying mamaho bago magkatubig. Yung crime water, 'di ba? Meron ka nang naipon na tubig ulan. Yan ang hinihingi ng Pangulo natin sa kanila. Kailangan talaga magkaroon ng ng integrated talaga yung mga bawat LGUs. I-map out nila yung lugar nila. Yung iba kasing LGU, dahil marami ng residente, ayaw nilang doon sa kanila dadaan yung tubig. Humanap kayo ng ibang lugar. Samantalang yung tubig, doon sa lugar nila dumadaan. 'Di ba? Alam niyo isang magandang nakita kong solusyon diyan, gayahin natin ang Japan sa pag-manage po ng flood. Ng flood control, management. Magkaroon tayo ng mga tunnel. 'Di ba? Magkaroon tayo ng mga tunnel. Katulad ng pinaplano noon ng matandang Marcos, yung Parañaque Spillway. Ngayon, hindi na po pwedeng maglagay ng ilog pa doon. May ilog doon na maliit nga lang. Diba? Kasi maraming kabahayan. Ang pwede doon, magkaroon ng tunnel, patagos ng Manila Bay, and then merong pump. May pumping station. Series of pumping station. I-demolish yung ilang kabahayan para maisagawa yan. Tapos, sa ilalim, dumadaan yung tubig sa tunnel. Mula ron sa Laguna Lake. Ang Laguna Lake kapag napuno, ano nga mangyayari dyan? Di ba? Lahat ng dinadaanan ng Pasig River, babahain yan. Kasi papunta yan ng Manila Bay, ang layo ng biyahe ng tubig mula Laguna. Kung dadaan ng Parañaque Spillway, nga tilalamunan ko. Yan ang problema natin. Maganda na yung plinano ng matandang Marcos ni Apo Lakay. Yung kanyang stages para sa pag-handle ng Metro Manila flooding na na-foresee niya. So yung
pag-address niya doon, hindi tinuloy ni Cory Aquino because anything about Marcos, let's forget about it. At yun ang ayokong ginagawa ng mga tao ng administrasyon. Dahil po pagka ganyan na pinupolitika ang serbisyo sa bayan, taong bayan, mismong supporter po nila ang napapasama. Mukhang ang tono ng MMDA ngayon nag-iisip ng infrastructure project sa baha, sa management. 'Di ba? Ano 'yan? Bago na naman. Baka ipahukay nila yung dolomite doon, patanggal. Diyos Maria Joseph, katatanga. Ay, nako. Ibalik ang governor dito sa Metro Manila. Hindi na po natin kailangan ng governor sa Metro Manila. Hindi natin kailangan yun. Ba't natin kakailanganin ng governor sa Metro Manila? Diba? Dagdag palamunin pa yan eh. Gastos pa yan. Meron naman nga tayong Metro Manila Development Authority o MMDA na nagsasagawa dapat. Dapat ginagawa nila yung trabaho nila dyan. Nung panahon ni Imelda, wala po kasing Metro Manila Development Authority noon. Diba? Kaya siya yung ginawa na naging governor ng Metro Manila. Pero kalauna na wala rin yun eh. Kahit ano pang pangalan ng posisyon kung ginagawa yung trabaho. Diba? Maganda sana. Nako, malala pa rin po yung baha dun sa kanila. Nakita ko nga yung kay Don Kenkoy, malapit sila sa SM Cavite. Nako, baha. Kanina nakita ko yung update niya, baha. Ang Cavite naman po kasi mababa naman sila eh. May mga lugar ng Cavite mababa. Tingnan niyo yung website ng Project NOAA. Makikita niyo po yun. Pag MMDA di sumusunod ng mga mayors. Yun nga yung problema eh. Sila yung naglalagay ng MMDA chairman. Di ba? Kasi nga, too much politics tsaka yung corruption sa mga LGU. Tignan nyo yung lalaki na napanood nyo to for sure, yung bata na maliit, nahulog sa imbornal na ginagawa dyan dito sa Quezon City. Buti merong isang lalaki na agad-agad na lumundag. Kahit na sabihin natin pwede siyang paglundag niya, matuhog siya ng mga bakal na nakatayo. Yan po ang problema ko rin dyan sa mga LGU natin. Naalala ko nga nakadiskusyon ko yung isang barangay official namin eh. Kasi yung kanyang pinagmamalaki na mayor namin, Belmonte, yung matandang Belmonte nun, sabi niya, yan si mayor, may project palagi. Sabi ko, bakit? Anong nakaka-proud dyan? Naglalagay ng imbornal. Bakit kada 3 taon nilihuhukay yan? Perwisyo sa daanan. Para makita ng tao na may proyekto ginagawa. Di ba last 3 years naglagay na rin tayo dyan? Maliit yung imbornal, lalakihan. Sino ba naglagay ng imbornal dati? Di ba siya rin? At saka yun bang disenyo ng imbornal, nakasya tayong dalawang nakatayo, hindi pa ba naiimbento? Sabi ko, dapat yun na yung nilalagay dyan para paisahan ng hukay, isahan yung perwisyo. Sabi ko, ba't kinakailangan unang termino, ganyang kaliit yung tubo, yung concrete. Sumunod na termino, dalawa na, taas na, malaki na yung diameter. Sumunod na termino niya, lumaki na. Pumalit ngayon yung anak. Pagpalit tong anak, nilakihan din. Ano to? Kada 3 taon, expiration ng tubo. Sabi ko nga sa kanya, gago ba kayo? Sabi ko sa kanya magsalita, gago ba kayo? Sabi ko, sinasayang yung pera ng bayan. Ang daming probinsyang nangangailangan ng kalsada, bakit hindi doon donate yung pera pampagawa? Kaysa paulit-ulit na proyekto. Ito namang mga bobong residente, mga kalugar ko, ang galing talaga ni Mayor, lagi na lang may project. Yan ang problema ng mga Pilipino. Hindi marunong, di ba, magtanda. Ginagago na ng harap-harapan ng mga LGU officials. Dito lang sa amin, tingnan nyo bumabaha dahil umaapaw ang San Miguel River. Ang ginawa ng kongresistang kaalyado ni PBBM, buti nga natalo, hinukay yung daanan, nagpagawa rin ng drainage. Yung tinalo niyang congressman dati,
Merong drainage na pinagawa doon. Malaki rin yung butas, malalim din. Hindi nagbabaha. Nagbaha lang kasi pag umapaw ang ilog na nilalabasan ng tubig, natural, lahat ng imbornal papasok doon yung tubig. Ang kalsada babahain. Catch basin yung lugar. Diba? So, ibig sabihin wala ka talagang magagawa doon. Tangina, nilakihan yung hinukay hanggang G. Araneta Avenue. Anong petsa na? Ang bagal pa ng trabaho. Talo na siya. Ongoing pa yung project. Tapos yung babagsakan ng tubig po, same ilog pa din. Hindi ba bahain pa rin yun? Pagpasok ng tubig, pag umapaw na naman yung ilog, na lagpasan ng ilog yung ng tubig ilog yung imbornal, yung pinaka-exit ng imbornal, papasok ngayon doon yung magiging entrance yun ng baha, ng tubig ilog. Sabi ko, inang buhay, ito talagang pinagkapirahan ang flood control dito dahil nagbaha. Oh. Yan naman problema sa mga dugyot, ng mga kababayan natin, 'di ba? Dapat disiplina din, wag gawing estero, wag gawing dump site yung mga estero, yung mga kanal, 'di ba? Wag ganoon. 'Di ba? Disiplinahin yung sarili. Ay nako. Yeah, correct. Laki ng tubig yung sa may G. Araneta. Diyan sa may Takarian si Go Philippines dati. Buti nga nakalipat na sila. Kakaawa sila diyan. Yung nga kaibigan namin na si Chia Laron, si Chia Malupet na sikat na ngayon sa motovlog sa Angkas. Napunta diyan. Kaya pala napunta diyan nung isang araw si Chia, nag-live diyan. Hinahanap niya pala si Go Philippines. Si Jaron. Sabi ko, familiar place ba? Hinahanap ko nga siya kuya dito, sabi niya. Kami naman, pinuntahan ko yung bahay na nalipatan nila. Okay sila, safe and sound. Kami walang ilaw. Kaya ako naglakwatsa kami ni Tinay, sila may ilaw. Diba? Yan ang natin epekto ng bulok na MMDA natin. Walang yan. Ang sipag sa NCAP. Ang sipag nilang mag-isip, i-rehab ang EDSA. Kung ang EDSA ba lagyan nila ng tagus-tagusan na mga tulay, 'di ba? So yung dami ng taong bumabiyahe sa EDSA ng sasakyan, hindi mag-iipon-ipon para makarating sa tulay na kailangan nila. Makakaliko agad sila, makaka-exit agad ng EDSA papunta sa kabila. Dapat ganoon. Tapos yung ilog, 'di ba? Damihan nila yung mga bangka doon na umaandar para matangkilik ng mga tao yung daanan papunta ron. Mag-create yung transportation, mag-create ng ruta na may tawag dito na yung ruta ng jeepney doon mismo sa may ilog, sa may sakayan ng mga bangka sa Pasig River. Hindi, yung pagbaba mo ng jeep, ang layo pang lalakarin mo Hindi na late ka rin, 'di ba? Pabigat. Hindi yun ang iniisip nila. Iniisip nila pagkakakwartahan. Project, 'di ba? Ay nako.